Nang lubos na nagulantang ang gobyerno ng Tsina, isang kilalang mamamahayag na Tsino ang lumikha ng malaking issue sa isang live na broadcast. Ang dahilan ay habang nasa isang takdang gawain sa Pilipinas, inilantad niya ang tunay na pagkukumpara sa pagitan ng Pilipinas at Tsina sa telebisyon. Matapos i-broadcast ang programa, nagkagulo ang Chinese internet community. Mabilis na kumalat ang video sa lahat ng media at social media platforms. Maging ang gobyerno ng Tsina ay hindi na itago ang pagkabahala at nagmamadaling humarap upang ayusin ang sitwasyon. Ano ang nakita ng mamamahayag na ito sa Pilipinas? Ano ang sinabi niya na labis na ikinagulat ng lahat? Ang pangalan ko ay Wang Wei, isang batikang mamamahayag ng China Global Economic Channel. Ako ay isinilang at lumaki sa Beijing at 12 taon na akong nagbabalita sa larangan ng ekonomiya. Marami ang nagtitiwala sa aking mga pagsusuri sa ekonomiya. Partikular, kilala ako sa aking matatalas na komentaryo tungkol sa kalagayang pang-ekonomiya ng mga karatig bansa. Kung ikukumpara sa Tsina, ang ekonomiya ng mga dating Asian Tigers ay hindi na gaanong mahalaga. Sila ay bahagi na lamang ng nakaraan. Ang aking mga sinabi sa live na programa noong nakaraang linggo ay labis na ikinatuwa ng mga manonood. Ang aming social media ay napuno ng mga post na nagsasabing galit ang mga Pilipino sa mga Tsino. Itinuturing din ng aking mga kasamahan ang Pilipinas bilang isang lugar na napag-iwanan na ng panahon. Wang Wei, ano ang susunod nating paksa? Tanong sa akin ng producer. Biglang may pumasok na ideya sa aking isipan. Marami na akong nasabi tungkol sa Pilipinas ngunit hindi pa ako personal na nakapunta roon. Lahat ng impormasyon ay mula sa ibang media o mga sabi-sabi lamang. Gusto kong gumawa ng isang espesyal na ulat tungkol sa Pilipinas at personal na pumunta roon upang mag-interview. Nanlaki ang mga mata ng producer. Ito ba ang tamang panahon para gumawa ng espesyal na ulat tungkol sa Pilipinas? Gusto kong personal na makita kung gaano talaga kahuli ang ekonomiya ng Pilipinas kumpara sa Tsina. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, mayroon akong ibang iniisip. Ano nga ba talaga ang tunay na Pilipinas? Biglang sumibol ang kuryosidad na ito. Kinabukasan, sa editing room, nilapitan ako ni Li Cheng, ang aking nakababatang kasamahan. Kuya Wei, okay lang ba na pumunta ka sa Pilipinas? Narinig ko na hindi raw gaanong gusto ng mga Pilipino ang mga Tsino ngayon. Huwag kang mag-alala, mamamahayag ako. Ang makita ng sariling mga mata at husgahan para sa aking sarili ang aking trabaho. At sa gayon, itinakda ang aking 10 araw na working trip sa Pilipinas at ang destinasyon ay Maynila. Plano kong pumasok sa sentro ng bansa, na minsang kinilala bilang isa sa mga economic tigers ng Asia. Isang araw bago ang aking pag-alis, nag-post ako sa social media ng Tsina na pupunta ako upang makita ang tunay na mukha ng Pilipinas. Sana ay subaybayan ninyo. Maraming tagahanga ang nag-iwan ng mga komento ng pagsuporta. Kasabay nito, may mga komento rin tulad ng, tulungan mo kaming ilantad ang pagiging atrasado ng Pilipinas. Habang nagbubuk ng flight, hotel, at nagpaplano ng mga interview, may isang tanong na nanatili sa aking isipan. Totoo, kaya ang mga sinabi ko noon, ngunit mabilis kong iwinaksi ang pag-aalinlangang iyon. Malayo na ang narating ng Tsina kumpara sa Pilipinas sa ekonomiya. Ito ay isang katotohanang alam ng lahat. Habang nag-aayos ng aking mga gamit, naisip ko na ang biyaheng ito ay magiging isang mahalagang yugto sa aking karera. Ako ang magiging unang mamamahayag na Tsino na maglalantad ng katotohanan tungkol sa bansang ito. Inihanda ko ang lahat at tumungo sa Beijing Capital International Airport. Noon, hindi ko pa alam kung gaano ako magugulat sa biyaheng ito at hindi ko rin inakala na ang pagbisita ko sa Pilipinas ay magiging isang malaking pagbabago sa aking buhay. Mula sa sandaling lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, lahat ay malayong malayo sa aking inaasahan. Pagbaba pa lamang ng eroplano at pagpasok sa terminal ng pasahero, namangha ako sa kalinisan at sa mahusay na sistema nito. Ang automated immigration system ay mas mabilis at mas tumpak kaysa sa mga nakita ko sa Tsina. Ito ba ang Pilipinas? Mukha pa itong mas moderno kaysa sa Tsina. Lumabas ako ng airport at humanap ng taxi. Binati ako ng driver sa wikang Tsino. Hello, galing po kayo sa Tsina? Nagulat akong sumagot. Oo,
Galing akong Beijing. Marunong ka rin palang mag-Mandarin? Marami kasing turistang Chino ngayon, kaya nag-aral ako ng kaunti. Saan po kayo pupunta? Sinabi ko ang pangalan ng hotel sa sentro ng Makati. Habang ang taxi ay tumatakbo sa Skyway, pinagmasdan kong mabuti ang tanawin sa magkabilang gilid ng daan. Malilinis na kalsada, maayos na takbo ng mga sasakyan, at higit sa lahat isang napakaliwanag na asul na kalangitan. Mas maganda ang hangin dito kaysa sa inaasahan ko, sabi ko. Ngumiti ang driver at sumagot. Mas maganda po ito, kaysa dati. Kumusta naman po sa China? Natigilan ako sandali nang maisip ko ang polusyon sa Beijing. Nakakahiya ikumpara. Pagdating sa sentro ng Makati, bumungad sa akin ang mga nagtataasang gusali, mga modernong arkitektura na may magagandang disenyo, mga tindahan na may eleganteng dekorasyon, at mga billboard ng mga sikat na international brands na magkakatabi. Ang imahe ng isang Pilipinas na may humihinang ekonomiya tulad ng inilalarawan ng media sa Tsina ay hindi ko nakita kahit kaunti. Nasa Bonifacio Global City, BGC, na po tayo, sabi ng driver. Isang napakaunlad na lungsod. Nang marinig ang aking papuri, ngumiti lamang ang driver. Pagkatapos mag-check-in sa hotel at magpahinga ng kaunti, nagpasya akong maglakad-lakad. Malinis ang mga kalye. At ang mga tao ay sunod sa uso manamit tulad ng sa mga pelikulang Pilipino na napanood ko. Pumasok ako sa isang coffee shop sa malapit at nang tawagin ko ang staff para umorder, binati niya ako sa Ingles. How may I help you, sir? Galing ako sa Tsina, hindi ako marunong magtagalog. Ngumiti siya at sumagot. Walang problema po. Mayroon din po kaming menu sa Simplified Chinese. Nang matanggap ko ang Chinese menu, laking gulat ko. Sa aming bansa, mahirap makahanap ng ganitong serbisyo para sa mga dayuhan. Habang umiinom ng kape at binubuksan ang laptop upang tingnan ang aking schedule, nakita ko na mayroon akong appointment kinabukasan sa punong tanggapan ng Ayala Corporation na plano kong ikumpara sa katunggali nito sa Tsina, ang Huawei. Napatingin ako sa isang grupo ng mga kabataan sa kabilang mesa na seryosong nag-aaral. Gumagamit sila ng mga laptop, tablet at smartphone at napaka-episyente ng kanilang pagtatrabaho. Ang tanawing ito ay karaniwan din sa Beijing, ngunit dito, tila lahat ay ganito. Mas maunlad ang Pilipinas kaysa sa inaakala ko, bulong ko sa sarili. Pag-alis sa coffee shop, habang pabalik sa hotel, nag-text ako kay Li Cheng. Unang araw pa lang, marami na akong nakitang kamangha-mangha. Iba ang Pilipinas sa iniisip natin, mabilis na sumagot si Li Cheng. Na-brainwash ka na ba nila? Tumawa ako at sumagot, sinasabi ko lang ang totoo. Ikukuwento ko sa iyo kung ano pa ang makikita ko bukas. Pagbalik sa kwarto ng hotel, tinanaw ko ang tanawin ng Makati sa gabi mula sa bintana. Naisip ko, simula pa lang ito, hindi ako dapat malinlang ng panlabas na anyo. Para makita ang tunay na Pilipinas, kailangan kong tumingin ng mas malalim. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, nagsisimula ng gumuho ang aking mga prejudice. Maaga akong gumising at pumunta sa isang coffee shop malapit sa hotel upang ihanda ang aking plano para sa panayam bago bisitahin ang Ayala Corporation. Malinis ang coffee shop at moderno ang interior design. Umupo ako, binuksan ang laptop at umorder. Isang kapeng barako nga, sinubukan kong magtagalog. Tumango ang staff na may malawak na ngiti at dinala ang kape sa aking mesa, sabay sabing, "Narito na po ang kape ninyo, sir," sa Mandarin. Kahit medyo may punto, humanga ako sa kanyang pagsisikap. "Salamat," sagot ko sa Mandarin. Ngumiti rin siya. Habang naghahanap ng impormasyon tungkol sa Ayala Corporation sa laptop, isang Pilipinong lalaki sa kabilang mesa ang kumausap sa akin. "Galing po ba kayo sa mainland China?" Tanong niya sa Ingles. "Oo, galing akong Beijing. Paano mo nalaman?" "Narinig ko po kayong nagsalita ng Mandarin kanina. Nagtrabaho po ako sa Shanghai ng 3 taon. Sa aming pag-uusap, marami akong natutunan tungkol sa business environment ng Pilipinas at Tsina. Hindi siya nagsalita ng negatibo tungkol sa China. Sa halip, pinuri pa niya ang mabilis na pag-unlad ng China na salungat sa mga bali-balitang galit ang mga Pilipino sa mga Chino. Pagkatapos ng aming usapan, nang babayaran ko na ang kape, napansin kong nawawala ang aking wallet. Hinalughog ko ang lahat ng aking bulsa at bag ngunit hindi ko ito makita. Pinagpawisan ako ng malamig.
Naroon ang mahahalagang dokumento, pera at ID ko. Agad kong tinawagan si Li Cheng. Nawala ang wallet ko. Kailangan kong balikan ang mga pinuntahan ko kahapon. Kuya, baka hindi mo na yan makita. Narinig ko na marami ring magnanakaw at mandurukot sa Pilipinas. Lalo akong pinanghinaan ng loob sa sinabi ni Li Cheng. Nang akma na akong sumuko at bumalik na lang, tinawag ako ng staff ng coffee shop. Sir, naiwan niyo po ang wallet ninyo. Lumingon ako at nakita ko ang staff kanina na tumatakbo palapit sa akin dala ang aking wallet. Hindi ako makapaniwala. Binuksan ko ang wallet at nakitang kumpleto pa rin ang mga dokumento at pera. Maraming salamat. Saan mo ito nakita? Naiwan po. Sa lababo. Sa banyo. Buti na lang po at natandaan ko ang mukha ninyo kaya nahanap ko kayo. Ang kanyang ngiti ay nagparamdam sa akin ng tunay na kabaitan. Gusto ko sanang magbigay ng tip bilang pasasalamat, ngunit umiling siya. Okay lang po, trabaho ko po yon. Sa sandaling iyon, hindi ko maiwasang isipin kung mangyayari ba ang ganito sa Tsina. Sa totoo lang, kung mawalan ako ng wallet sa Beijing, gaano kaliit ang tsansang maibalik pa ito, napakababa. Sa taxi papunta sa punong tanggapan ng Ayala Corporation, tinawagan ko ulit si Li Cheng. Nahanap ko na ang wallet. Isinauli ng staff ng coffee shop. Talaga kuya, ang swerte mo naman. Hindi ito swerte, kundi katapatan ng mga tao rito. Ngayon, nagbago na talaga ang pananaw ko sa Pilipinas. Nanahimik sandali si Li Cheng at nagsabing, huwag ka munang magpadalos-dalos ng konklusyon. Bilang isang mamamahayag, dapat kang maging objektibo. Siyempre. Ngunit ang pagiging objektibo ay ang pagtingin sa katotohanan kung ano ito. Isipin mo, naging objektibo ba tayo sa ating mga pananaw tungkol sa Pilipinas noon? Dumating ang taxi sa harap ng Ayala Tower 1. Natigilan ako sa harap ng napakagandang gusali at naisip, anong katotohanan ang matutuklasan ko rito? Pumasok ako sa lobby ayon sa aking appointment sa communications team ng Ayala. Malugod akong tinanggap ng receptionist. Tinawag niya ang aking pangalan sa tumpak na pagbigkas ng Chino. Kahit maliit na detalye, humanga ako sa kanilang paghahanda. Maligayang pagdating, Mr. Wang Wei. Bago tayo magsimula sa tour, mayroon lang kaming ilang security procedures na sana ay inyong pagbigyan. Nakatanggap ako ng isang handbook sa wikang Sino at dumaan sa mga security check bago tumungo sa mga mahahalagang bahagi ng Ayala. Ang teknolohiya at sistema na nakita ko rito ay mas moderno kaysa sa aking inaasahan. Sa aking isipan, nagsimula kong aminin na matatagalan pa bago makahabol ang China. Ito ang simula ng pagguho ng aking mga prejudice. Matapos ang tour sa Ayala Corporation, pumunta ako sa isang coffee shop sa tabi ng Manila Bay. Binuksan ko ang laptop para isummarize ang mga panayam. Ang makita ang makabagong teknolohiya at research center ng Ayala ay lubos na ikinagulat ko. Malayong malayo ito sa imahe ng isang Pilipinas na nawalan na ng kakayahang makipagkompetensya na ipinangangalandakan ng media sa China. Paano ko isusulat ang artikulong ito? Uminom ako habang nakatingin sa bintana, pinagmamasdan ng Manila Bay. Napakaganda ng paglubog ng araw na sumasalamin sa tubig. Gusto kong kumuha ng litrato kaya kinuha ko ang aking camera sa bag ngunit wala ito. Nasaan ang camera ko? Hinalughog ko ang aking bag at paligid ngunit hindi ko ito makita. Bigla kong naalala ang taxi na sinakyan ko kaninang hapon, baka nahulog doon. Kung mawawalan ako ng camera sa Pilipinas, tapos na. Kung sa Tsina ito mangyari, malaki ang posibilidad na hindi na ito maibabalik, lalo na kung sa taxi na wala. Gayunpaman, sinubukan ko pa ring pumunta sa istasyon ng pulis na may kaunting pag-asa. Pagpasok ko sa istasyon, isang batang pulis ang bumati sa akin sa Ingles. How can I help you, sir? Naiwan ko po ang camera ko sa taxi. Isa akong Chino at hindi ko alam ang gagawin. Ngumiti ang pulis ng may kabaitan. Huwag po kayong mag-alala. Susubukan kong tawagan ang mga kumpanya ng taxi. Maari niyo po bang sabihin kung saan kayo sumakay, saan bumaba at anong oras kayo sumakay kahapon? Mula sa impormasyong ibinigay ko, tumawag ang pulis sa ilang kumpanya ng taxi. Wala pang 10 minuto, ngumiti siya at tumango. Good news po, nahanap na. Itinabi po ng driver ang kamera. Papunta na po siya rito. Talaga po? Papunta na siya rito? Opo, mga 30 minuto po siguro. Hindi ako makapaniwala.
Ang ganitong bagay ay imposible mangyari sa China. Pinagtimpla pa ako ng pulis ng tsaa at pinaupo habang naghihintay. Eksaktong 25 minuto, dumating ng driver ng taxi sa istasyon. Ibinigay niya sa akin ang kamera at sinabing nahulog ito sa pagitan ng upuan. Buti na lang po at nakita ko agad. Gusto ko sanang magbigay ng pera bilang pasasalamat ngunit iwinasiwas ng driver ang kanyang kamay. Okay lang po, ginawa ko lang po ang tama. Ngumiti rin ang pulis at nagsabi, sa Pilipinas po, karaniwan lang na kapag may napulot kang gamit ay isinasauli mo sa may-ari o dinadala sa pulis. Paano nangyari iyon? Bulong ko sa sarili. Pag alis sa istasyon, tinawagan ko si Li Cheng. Nahanap ko ulit ang nawawalang gamit ko. This time, kamera naman. Ang swerte mo talaga kuya. Hindi ito swerte, kundi ang sistema at katapatan ng mga tao rito. Nakakaranas ako ng mga bagay na mahirap paniwalaan ngayon. Kinabukasan, bumisita ako sa ilang mga startup company. Ikinuwento ng isang kinatawan ng kumpanya ang kanilang karanasan sa pagsakop sa global market sa loob lamang ng isang taon. Kahit maliit na bansa ang Pilipinas, malaki ang aming pangarap at target namin ang buong mundo. Hindi kami lumalaban sa laki, kundi sa teknolohiya at pagkamalikhain. Namangha ako sa kanyang kumpiyansa. Sa China, madalas na iniisip lang namin ang domestic market. Ngunit ang mga taong ito ay target na agad ang global market. Ang isa pang startup ay nagsimula sa 2 tao lamang, ngunit ngayon ay may 100 empleyado na. Sabi ng kinatawan ng kumpanya, hindi kami takot mabigo. Ang mahalaga ay mabilis na matuto mula sa kabiguan. Ang ganitong pag-iisip, ang tila sikreto, sa liksi at mabilis na pag-angkop ng Pilipinas. Kahit dumaan sa krisis sa ekonomiya, lagi silang bumabangon ng mas matatag. Pag-uwi sa hotel, binuksan ko ang laptop para i-summarize ang mga panayam. Napansin ko na ang direksyon ng aking reportahe ay malayo na sa realidad na nakita ko. Pumunta ako rito para ipakita ang paghina ng ekonomiya ng Pilipinas, ngunit ang nakikita ko ay kabaligtaran. Nag-text ako kay Li Cheng. Ang Pilipinas na nakikita ko ngayon ay malayong malayo sa alam natin. Bukas, may appointment ako sa San Miguel Corporation. Hindi ko alam kung anong nakakagulat na bagay na naman ang makikita ko. Sumagot si Li Cheng, huwag kang masyadong malunod sa atmosphere dyan. Inaasahan ng TV station ang isang objektibong ulat. Napaisip ako sa sinabi niya, objektibong ulat? Kung gayon, ang paglalahad ng katotohanan, ayon sa nakikita ko ang pinakamabuti, tumingin ako sa tanawin ng gabi sa Maynila mula sa bintana at pinlano ang panayam kinabukasan. Hindi na ako isang mamamahayag na gusto lang patunayan ang paghina ng Pilipinas, kundi isang mamamahayag na nasa paglalakbay upang hanapin ang katotohanan. Pagdating ko sa Research Institute ng San Miguel Corporation, muli akong namangha sa malawak na campus at mga modernong gusali. Ang tanging binabalita ng media sa China ay ang hirap na dinaranas ng San Miguel sa global market. Isang senior manager, si Mr. Reyes, ang malugod na sumalubong sa akin. Maligayang pagdating, Mr. Wang Wei. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang potensyal ng teknolohiya ng San Miguel. Pagpasok sa Research Institute, nakita ko ang maraming advanced na pananaliksik mula sa automation technology hanggang sa artificial intelligence at robotics. Partikular na nangunguna sa mundo ang teknolohiya ng San Miguel sa renewable energy at produksyon ng biofuels. Maaaring mabilis ang pag-unlad ng China sa electric vehicle market, ngunit sa larangan ng alternative energy, kami pa rin ang nangunguna, may kumpiyansang sinabi ni Mr. Reyes. Bakit po kayo nakatuon sa larangang ito? Tanong ko. Ang kakayahang makipagkumpetensya sa hinaharap ay nasa kalidad, hindi sa dami. Target namin ang kalidad na made in the Philippines na kinikilala ng mundo. Nang marinig ko ang kanyang paliwanag, ikinumpara ko ito sa diskarte ng industriya ng China. Karamihan sa amin ay nakatuon sa mass production, ngunit ang Pilipinas ay nag-explore ng mas maraming posibilidad. Hindi ako makapaniwala na ganito ka-progresibo sa teknolohiya ang Pilipinas, bulong ko sa sarili. Sa tanghalian, dinala ako ni Mr. Reyes sa cafeteria ng kumpanya. Nakakagulat na marami akong nakitang mga dayuhang inhinyero doon. Tinatanggap namin ang mga talento
mula sa buong mundo. Mas mahalaga ang kakayahan kaysa nasyonalidad. Sa Tsina, hindi madali ang pag-hire ng mga dayuhan, ngunit mas bukas ang Pilipinas. Natutunan ko na ang pagkakaiba-iba ay nagdudulot ng inobasyon. Noong hapon, ipinasyal ako sa design center ng korporasyon. Humanga ako sa imahe ng mga designer na malayang nagpapalitan ng ideya at nagtatalo. Walang hierarchy. Lahat ay pantay-pantay sa pagpapalitan ng opinyon. Iba sa mga kumpanya sa Tsina. Mabilis kaming lumilipat mula sa isang vertical culture patungo sa isang horizontal culture, paliwanag ng hepe ng design center. Ang pagkamalikhain ay umuusbong sa isang malayang kapaligiran. Pauwi, tinanong ako ni Mr. Reyes, Mr. Wang Wei, ano po ang unang impression ninyo sa Pilipinas? Tapat kong sinabi. Malayong malayo po sa inaasahan ko. Sa Tsina, ang tingin ng mga tao ay may problema ang ekonomiya ng Pilipinas. Ngumiti si Mr. Reyes at sinabing, "Siyempre, mayroon din kaming mga hamon at problema, ngunit ang gawing oportunidad ang krisis ay nasa DNA ng mga Pilipino." Pabalik sa hotel, tinawagan ko si Li Cheng. May nakakagulat na naman akong nakita ngayon. Ang mga kumpanya sa Pilipinas ay naghahanda para sa hinaharap gamit ang teknolohiya. Kuya, mukhang hindi iyan ang reportahe na gusto ng TV station. Nanahimik ako sandali at sumagot, may tungkulin akong iulat ang katotohanan. Sinasabi nilang humihina ang ekonomiya ng Pilipinas, ngunit ang nakikita ko ngayon ay lubos na naiiba. Noong gabi, bumisita ako sa ABS-CBN at nakipagkita sa isang producer ng kanilang business program. Prangka siyang nagsalita tungkol sa realidad ng ekonomiya ng Pilipinas. Marami rin kaming problema. Mataas na unemployment rate sa mga kabataan, pagtaas ng presyo ng real estate at tumatandang populasyon, ngunit hindi namin itinatago ang mga problemang ito. Inilalabas namin ito para sa pampublikong talakayan. Humanga ako sa kanyang katapatan. Sa Tsina, madalas naming itinatago ang mga problemang pang-ekonomiya sa halip na aminin. Ang transparency ang simula ng paglutas ng problema, sabi ko. Tumango ang producer. Tama. Inaamin namin ang problema at sama-sama kaming naghahanap ng solusyon. Pagbalik sa hotel, habang sinusuma ang mga panayam, naisip ko na kung gusto kong ihatid ang katotohanan, kailangan kong suriin muli ang lahat ng sinabi ko tungkol sa Pilipinas. Ang aking pangunawa ay nagbabago araw-araw. Sa natitirang panahon ng aking biyahe, gusto ko pang mas malalim na maunawaan ang Pilipinas. Bumisita ako sa ABS-CBN tulad ng nakatakda. Gusto kong makita mismo ang likod ng mga balitang Pilipino na napanood ko sa Tsina, sa lobby ng ABS-CBN. Sinalubong ako ni Miss Cruz, isang producer. Maligayang pagdating, Mr. Wang Wei. Ngayon, naghanda kami ng isang tour sa istasyon at isang panayam para sa iyo. Ipinasyal ako sa iba't ibang departamento mula sa newsroom, studio hanggang sa editing room. Humanga ako sa bukas na kapaligiran ng newsroom. Ang mga mamamahayag ay masiglang nagtatalo para ihanda ang kanilang mga balita. 24 oras po ba ang trabaho dito? Tanong ko. Opo, ang balita ay hindi tumitigil. Sinisikap naming ihatid ang pinakatumpak na impormasyon sa aming mga manonood sa lahat ng oras. Pumunta kami sa interview room at nakipag-usap kay Miss Cruz. Interesado siya sa aking karanasan sa media industry ng Tsina. Mr. Wang Wei, sa Tsina, paano ninyo karaniwang ibinabalita ang tungkol sa Pilipinas? Tapat kong sinagot, karamihan ay tungkol sa mga kahinaan ng ekonomiya ng Pilipinas o mga aspeto kung saan sila nahuhuli sa kompetisyon sa Tsina. Nang isinusulat ninyo ang mga balitang iyon, nakapunta na po ba kayo mismo sa Pilipinas? Hindi pa po. Sa totoo lang, ito ang unang beses ko. Tumango si Miss Cruz ng walang emosyon. Ganoon po ba? Sa biyaheng ito, mayroon po bang naiiba sa inyong inaasahan? Nag-isip ako ng malalim at sumagot. Sa totoo lang, halos lahat ay iba. Mas maunlad ang Pilipinas kaysa sa inaakala ko. Ang mga tao ay napakabait at tapat. Mayroon akong isang tanong na matagal nang bumabagabag sa akin. Malala po ba ang sentimentong anti-Chino sa Pilipinas? Nag-isip sandali si Miss Cruz at sumagot. Iyon po ay isang imahe na nilikha lamang ng media. Hindi po talaga ganoon ang mga Pilipino. Siyempre,
may mga hindi pagkakasundo dahil sa mga isyong pampolitika at historikal, ngunit ang mga ordinaryong mamamayan ay hindi galit sa mga Tsino. Sa katunayan, maraming Pilipino ang interesado sa kulturang Tsino at may mga kaibigang Tsino. Nang marinig ko ang kanyang sagot, napagtanto ko kung gaano kalaki ang prejudice ng media sa Tsina. Binibigyang diin namin ang mga hidwaan at negatibong aspeto para makakuha ng atensyon. Nagbabalita ba kami ng katotohanan? Tanong ko sa aking sarili. Pagkatapos noon, inayos ni Miss Cruz na makausap ko ang mga international desk journalists ng ABS-CBN. Nagbigay sila ng balanseng pananaw sa relasyon ng Pilipinas at Tsina. Minsan, nagbabalita rin kami tungkol sa Tsina na may prejudice pag-amin ng isang mamamahayag. Ngunit nitong mga nakaraang araw, sinusubukan naming mas malalim na maunawaan ang isa't isa. Humanga ako sa kanilang katapatan at self-reflection. Bilang isang international journalist, naramdaman kong kailangan ko ring suriin ang aking sarili. Noong gabi, inimbitahan ako ni Miss Cruz na kumain sa isang tradisyonal na restaurant na Pilipino. Natikman ko ang iba't ibang pagkain tulad ng adobo, sinigang at leche flan. Nag-usap kami tungkol sa kultura ng pagkain sa Pilipinas. Paano po ipinakikilala ang pagkain ng Pilipino sa Tsina? Tanong niya. Karamihan po ay kilala sa mga matatamis na pagkain. Ngunit ngayon na natikman ko, mas marami at mas malalim pala ang lasa nito. Ganoon din po ang pagkain. Ang imahe na nakukuha mula sa media at ang tunay na karanasan ay maaaring magkaiba, ngiti niya. Pabalik sa hotel, naisip ko na hinusgahan ko ang Pilipinas mula sa napakababaw na impormasyon at iyon pa ang ipinasa ko sa aking mga manonood. Nakaramdam ako ng matinding pagkakasala. Nag-text ako kay Lee Cheng, bumisita ako sa TV station ng Pilipinas ngayon. Sila rin ay nagsasagawa ng self-reflection sa kanilang pagbabalita. Tayo kaya? Maikli ang sagot ni Lee Cheng. Pagbalik mo, ikuwento mo sa akin ang lahat. Tumingin ako sa kalangitan ng Maynila mula sa bintana ng hotel. Naisip ko, bilang isang mamamahayag, naghahatid ba ako ng katotohanan o ng mga kuwentong gusto lang marinig ng iba? Ang mga kaisipang ito ay paulit-ulit sa aking isipan. Habang patapos na ang biyahe, naramdaman kong may responsibilidad akong mag-uwi ng higit pa sa isang simpleng ulat. Sa huling araw, nagpasya akong bisitahin ang Gramercy Residences, isang simbolo ng kabisera. Gusto kong maranasan ang Pilipinas bilang isang turista. Maaga akong umalis ng hotel at sumakay ng jeep papunta sa gusali. Nakita ng driver na isa akong Tsino at binati ako ng ilang simpleng salitang Mandarin, ni hao. Gramercy? Opo. Marunong din po kayong mag-Mandarin? Kaunti lang. Maraming turistang Tsino ang pumupunta rito kaya natuto ako. Sa jeep, nakita ko ang buong tanawin ng Makati. Ang mga nagtataasang gusali at mga makasaysayang lugar ay magkakasamang lumikha ng isang kahangahangang larawan, isang modernong lungsod na pinapanatili pa rin ang tradisyonal na kultura, iba sa mga lungsod sa Tsina. Biglang lumingon ang driver at sinabing, "Malamig ngayon, kainin mo ito." At inabutan ako ng isang maliit na candy. Nagulat ako sa biglaang kabaitan at nagpasalamat. Medyo malamig nga ang panahon. Kahit isang maliit na candy lang, labis akong naantig sa init na dala nito. Pagdating sa Gramercy, sumakay ako ng elevator papunta sa observation deck. Ang 360-degree view ng Maynila ay bumungad sa aking harapan. Ang ilog Pasig na dumadaloy sa gitna ng lungsod at ang mga gusali, malalaki at maliliit, ay mukhang isang perpektong pinta. Nakasalubong ko ang isang matandang mag-asawang Pilipino sa observation deck. Binati nila ako. "Iho, galing ka ba sa Tsina? Gusto mo bang kunan kita ng litrato?" Nagpasalamat ako sa kanilang kabaitan at nagpakuhang litrato. Pagkatapos, sinabi ng lalaki, "Noong nakaraang taon, nakapunta kami sa Beijing. Napakagandang lungsod. Dagdag ng asawa, napakabait ng mga Tsino. Matulungin sila kaya naging masaya ang aming biyahe. Sa aming pag-uusap, naramdaman kong halos walang hidwaan o galit sa pagitan ng mga mamamayan ng dalawang bansa, taliwas sa ipinapakita ng media. Sa halip, mayroong kuryosidad at respeto sa isa't isa. Umupo ako at uminom ng kape sa isang cafe sa observation deck at nagmuni-muni.
Ang Pilipinas ay hindi isang bansang humihina, kundi isang bansang puno ng init. Sumariwa sa aking isipan ang mga karanasan ko sa mga nakaraang araw, ang staff ng coffee shop na nakahanap ng aking wallet, ang driver ng taxi na nagsauli ng aking kamera, ang mga taong mababait na ininterview ko, at ang driver ng jeep na nagbigay sa akin ng candy. Tiningnan ko ang maliit na supot ng candy at malalim na napagtanto na ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi lamang nasa laki ng ekonomiya o teknolohiya, kundi nasa kaluluwa at kultura ng mga tao nito. Ang Pilipinas ay malakas sa ekonomiya, oo, ngunit ang mas mahalaga ay ang katapatan, kabaitan at katatagan ng mga mamamayan nito na malampasan ang anumang krisis. Pagbaba mula sa gusali, naglakad-lakad ako sa isang kalapit na palengke. Ang mga tindero ay napakabait din. Binigyan ako ng diskwento, isang Chino, isang tindera pa ang nagregalo sa akin ng isang maliit na keychain nang bumili ako ng souvenir. Sa susunod, bumalik ka ulit sa Pilipinas, ha? Paalis sa palengke, tinawagan ko si Li Cheng. Babalik na ako bukas. Tapos na lahat ng panayam. Paano ko dapat isulat ang artikulo? Nag-isip sandali si Li Cheng at sumagot, isulat mo ang katotohanan kuya. Ang imahe ng Pilipinas na nakita mo mismo ay maaaring iba sa gusto ng TV station. Ngunit hindi ba't dapat nating panindigan ang dangal ng isang mamamahayag? May karapatan din ang mga manonood na Chino na malaman ang katotohanan tungkol sa Pilipinas. Sa huling gabi, kumain ako mag-isa sa isang maliit na kainan malapit sa hotel. Kumain ako ng tapsilog at habang kumakain ay nagmuni-muni tungkol sa biyaheng ito. Sa simula, pumunta ako rito para hanapin ang kahinaan ng Pilipinas, ngunit sa huli, nakaranas ako ng mga bagay na sumira sa aking sariling mga prejudice. Lumapit sa akin ang may-ari ng kainan at nagtanong, masarap po ba ang pagkain ng Pilipino? Napakasarap po. Tiyak na mamimiss ko ang lasa nito pagbalik ko sa Tsina. Ngumiti siya ng malapad at inabutan ako ng isang maliit na kahon ng pastillas. Ito, iuwi mo bilang pasalubong sa pamilya mo sa Tsina. Sa sandaling iyon, naniwala ako na ang init, katapatan, at pagiging bukas na ito ang tunay na lakas ng Pilipinas na kayang malampasan ang anumang krisis. Pagbalik sa hotel, habang nag-aayos ng gamit, naisip ko kung paano ko ikukuwento ang lahat ng ito. Pagdating sa Beijing Airport, agad tumawag ang TV station. Wang Wei, pumunta ka agad sa studio. May live program mamayang gabi. Kailangan mong umere. Ngayon na po? Wala pa po akong script. Okay lang yan. I-share mo lang ng direkta ang mga karanasan mo sa Pilipinas. Naghihintay ang mga manonood. Sumakay ako ng taxi papunta sa TV station na may mabigat na kalooban. Lalong tumindi ang aking kaba kung paano ko ihahatid ang nilalaman ng aking mga panayam. Kung sasabihin ko ang totoo, maraming hindi matutuwa. Kung mananatili ako sa dati kong pananaw, hindi ako patatahimikin ng aking konsensya. Pagdating sa istasyon, naghihintay si Li Cheng sa lobby. Kuya, sa wakas, oras na para sa espesyal na reportahe tungkol sa Pilipinas. Mataas ang expectations ng lahat. Tiyak na tataas ang ratings. Li Cheng, paano kung sabihin ko ang totoo? Nanahimik siya sandali at maingat na sumagot. Ikaw ang magpapasya, ngunit gusto ng mga manonood na marinig ang tungkol sa mga kahinaan ng Pilipinas. Naghanda ako sa dressing room at pumasok sa studio. Umilaw ang pulang ilaw, nagsimula na ang live program. Magandang gabi sa lahat. Ngayong gabi, mayroon tayong espesyal na panauhin, si Mr. Wang Wei, ang ating mamamahayag ay kararating lang mula sa isang espesyal na working trip sa Pilipinas. Mr. Wang Wei, kumusta po ang sitwasyon sa Pilipinas? Huminga ako ng malalim at sumagot. Ang Pilipinas na nakita ko ay lubos na naiiba sa ating alam. Natahimik ang buong studio. Inaakala nating humihina ang ekonomiya ng Pilipinas. Ngunit ang mga kumpanyang binisita ko ay may mga nangungunang teknolohiya sa mundo. Ang Ayala Corporation at San Miguel Corporation ay patuloy na nangunguna sa inobasyon at maraming mga startup na target ang global market, natulala ang host at sumingit. Ngunit ipinapakita ng mga statistics na bumagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa mga nakaraang taon. Bawat bansa ay nahaharap sa mga hamong pang-ekonomiya. Ngunit ang kalakasan ng Pilipinas ay ang kanilang kakayahang gawing oportunidad ang krisis.
Hindi nila itinatago ang mga problema, kundi inilalabas ito para sa pampublikong talakayan upang makahanap ng solusyon. Nanigas ang ekspresyon ng host dahil hindi ito ang nilalaman na kanyang inaasahan. Paano naman po ang sentimientong anti-Chino ng mga Pilipino? Naramdaman niyo po ba ito? Sinagot ko ang tanong na ito nang walang pag-aalinlangan. Lubos na naiiba sa ating alam, karamihan sa mga Pilipinong nakilala ko ay napakabait at tapat. Nang mawala ang aking wallet at camera, naibalik sa akin ng buo at marami pang ibang maliliit na kabaitan ang ipinakita sa akin. Sa buong live program, bumuhos ang mga komento sa social media na brainwash na si Wang Wei ng mga Pilipino, siguradong binayaran siya ng Pilipinas. Ngunit nagpatuloy ako sa pagsasalita. Madalas tayong magkaroon ng mga pananaw na puno ng prejudice tungkol sa ibang bansa sa pamamagitan ng media. Ako mismo ay ganoon din dati. Ngunit ng personal kong maranasan, ang katotohanan ay lubos na naiiba. Ang Pilipinas ay ating katunggali, ngunit isa ring bansa kung saan marami tayong matututunan. Nagmamadaling sumenyas ang producer na tapusin na. Ang huling salita, ang katotohanan ay malalaman lamang natin kapag nakita natin ito ng ating sariling mga mata. Mga manonood, kapag nakarinig kayo ng mga kwento tungkol sa ibang bansa, sana ay subukan ninyong tingnan mula sa iba't ibang anggulo. Nagtapos ang programa. Lumabas ako ng studio. Galit na lumapit ang producer. Wang Wei, anong ginawa mo? Hindi iyan ang nilalaman na gusto namin. Kalmado akong sumagot. Sinabi ko lang ang totoo. Bilang isang mamamahayag ang mga nakita at naranasan ko. Pagbalik sa opisina, habang nagliligpit ng gamit sa aking mesa, palihim na lumapit si Li Cheng. Ang galing mo, kuya. Sana magkaroon din ako ng ganyang katapangan. Ngumiti ako at sumagot, hindi ito katapangan, kundi responsibilidad. Bilang isang mamamahayag, tungkulin nating ihatid ang katotohanan. Nang gabing iyon, napuno ng mga kritisismo at papuri ang aking social media, ngunit payapa ang aking kalooban. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman kong ginampanan ko ang aking tungkulin bilang isang tunay na mamamahayag. Pauwi, kinain ko ang kending na tanggap ko sa Pilipinas. Ang tamis na kumalat sa aking bibig ay nagpaalala sa akin ng tanawin ng Maynila mula sa Gramercy. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang humihina, kundi isang bansang puno ng init. Mula sa karanasang ito, nagpasya akong maging isang mas mahusay na mamamahayag, isang mas mabuting tao. Mula ngayon, sa anumang bansa ako mapunta, sinumang makilala ko, hindi ako basta-basta huhusga bago ko ito makita at maramdaman. Pagkatapos noon, nagsimula akong gumawa ng isang serye ng mga malalimang panayam tungkol sa iba't ibang bansa at kultura. Ang episode tungkol sa Pilipinas ay maaaring nagdulot ng maraming kontrobersya sa simula, ngunit kalaunan, maraming manonood ang nagsimulang tumanggap ng mga bagong pananaw. Ang paghahatid ng katotohanan, hindi ng mga bagay na gusto lang marinig ng iba, ito ang tunay na misyon ng isang mamamahayag. Muli ko itong napagtanto mula sa aking working trip sa Pilipinas. Ngayon, tuwing umaga pagpasok ko sa opisina, tinitingnan ko ang keychain na natanggap ko mula sa Pilipinas. Hindi lamang ito isang ordinaryong souvenir, kundi isang kayamanan na laging nagpapaalala sa akin na magsabi ng katotohanan.